I really think ang nag-aaway lang diyan, well, nag-aaway sila, no? Kasi nga, ang hindi maintindihan ng akbayan sa anak-bayan, they are just being used by this bigger, by Romualdez, Lisa, and Bongbong. Mm. Their leaders know it kasi nga they're receiving money. Mm. Pero Yung yung mga low, don't ever think na yung mga leaders nyo dyan sa akbayan at makabayan black ay hindi mga mukhang pera. Mukha yung mga pera. Di ba? So, I really think na, di ba sinabi ko na nga, na may internal contradictions yung dalawang yan. Ang akbayan, gusto nilang mag-resign pareho. Ang akbayan, gusto nilang mag-resign pareho kasi nga gusto nilang magkagulo. Oo. Well, parang walang option. Meron silang space para to take over, ganyan. Siguro Hindi, mga ganyan. para kagulo. Hindi naman, they're not seeking for an election para maging government sila, ang makabayan bloc, no, sila maging presidente. Ang akbayan naman nila, Risa, they are in tactical alliance with Lisa Marcos, Bongbong Marcos, and Martin Romualdez. Kaya hindi nila pinapatawag mag-resign si Marcos. Ngayon, baka hindi rin sila nananawagan ng Sara resign kasi gusto nga nilang ma-fully disqualify si Sara sa 2028 via a conviction in an impeachment. Nagigets niyo yung mga laro na mga to? That's all they want. Diba? That's all they want. Kaya nga hindi sila nananawagan ng Sara resign. Kasi pag nag-resign si Sara, o di mag-aaway-away na kayo. Kasi syempre yung mga followers nyo, wala na si Sara. O bakit ano pa rin? Itong tactical alliance natin with BBM, buo pa rin. Wala na si Sara. Kaya nga ako kukuha kay Sara. Me? 2026, try mo mag-resign. Ganyan. 2021? Before September 21. Before nitong rally nung Sunday. Nag-aaway na sila. Wait. So yung kakamping, wala silang gustong pag-resignin? Yung side nila Risa pala. Sorry. Yung side nila Risa, ang gusto nila, Marcos Duterte resign. So yung palang chant na Marcos Duterte walang pinag-iba, kila Risa pala yun. Anak bayan pala yun. Okay? Akbayan. Akbayan. Sorry, Akbayan pala yun. Akbayan pala yun. Tama, sorry. Akbayan yung kila Risa. Ay, teka. Balikan natin. Wait. Balikan natin yung ano. Para hindi ako magkamali. Tapos yung sa isang side, okay, wait. Habang hinahanap mo yan, well, according sa aking mga Mossad lovers, si Elizalde ko ay nasa Singapore. Siya ay dumating noong September 16, 2025, 3:12 p.m. So hanapin niyo siya dyan. Ito ay mula mismo sa e-pass site ng Singapore. So, again, maraming salamat. May kakapadala pa lang ng abuloy. Thank you so much. Okay. Ayan, okay. Oo. So ngayon, sabi ng Student Council Alliance of the Philippines, sabi niya, hoy anak bayan, read your own bloc's memo. Stop parroting Duterte propaganda. So itong SCAP strongly condemns anak bayan's malicious attack
on Akbayan's party list rep Percy Sendanya, who correctly cautioned the public that a false Marcos resign narrative ultimately benefits impeached Vice President Sara Duterte. The attack is dangerously divisive and merely echoes the propaganda lines of the Dutertes. Okay. So yung SCAP pala at saka yung Akbayan ni Percy Sendanya, okay, ito yung magkakampi. Oo, SCAP is Okay, oo. Akbayan. Oo, Akbayan. So yung anak bayan, okay? Yung anak bayan, okay tama, yung anak bayan kay Risa to, di ba? Oo, yun, kay Risa to. So ngayon, itong anak bayan, sila yung Marcos Duterte walang pinag-iba. Sila yon. Okay? So ngayon, what is most striking is anak bayan's failure to read the memo of their own political bloc. No less than one of their leaders, Rep. Antonio Tino, was explicit. Their Luneta rally is not Marcos resign rally. We challenge Anak Bayan to exercise better political judgment and to ground its position in sound analysis. Otherwise, it only embarrasses its own bloc and reduces itself to an unwitting mouthpiece of the Dutertes. So ngayon, ang gusto ng Akbayan, wala talagang Marcos resign altogether. Akbayan, nila Risa. Hindi, ang gusto ng Akbayan, nila Percy. Ang gusto, si Tino kasi, anak bayan si Tino eh. I know. So, ang tanong ko, bakit hindi na lang sila, bakit ang Akbayan, bakit nung rally, ba't hindi sila sumigaw ng Sara resign? Bakit hindi sila double resignation? That is the question. Kasi, yung nag-aano sila, namamangka na huwag tayo magtawag ng Sara resign dahil ano yan, para may opening pa rin tayo. Risa. Akbayan daw si Risa. Teka, Risa. Akbayan niya si Risa? Akbayan, AK. Akbayan. Oo nga, ayan, Akbayan. Ontiveros. Ayan. So what is the problem? So yung anak bayan can criticize si Percy. Kasi si Percy na Akbayan rep, for them, ayaw talaga nila ng Marcos resign at all. Ito yung mga nasa Lunete. So bakit kinriticize ng anak bayan si Percy? Paano? Hindi, ang kinikriticize ng SCAP, ang kinikriticize wala ng SCAP. Wala ba sa SCAP? Kasi sinabi niya dito, strongly condemns Anak Bayan's malicious attack on Akbayan party list Rep. Percy Sendanya, who correctly cautioned the public that a false Marcos resign narrative ultimately benefits impeach. Oo. Kasi nga si Anak Bayan, sila yung Marcos Duterte resign. So ngayon, ang sinasabi ni Percy, no, kailangan, that's not my point. Wag dapat Marcos Duterte. My point is, ano yung criticism? Wag gagamit ng Marcos resign. Yung Marcos Duterte. Hindi, ano yung criticism kay Percy? Ayun, sinabi kasi, maliciously attack Sendanya. So, mali nga yung niya. Mali nga yung caution niya. Na parang bakit ka nagko-caution? Bakit mo kami pinipigilan? Actually, nandun sa comment section, nandun sa comment section. Kaya sila naghiwalay. Kasi yung isa, walang pinaparesign. Kahit na si Sara, hindi rin. Oo, kahit si Sara, hindi rin. Oo. Tapos itong Anak Bayan, gusto nila resign all. So ngayon, ang sinasabi ni Percy, yung Marcos resign narrative daw kasi, kahit makasama si Inday dyan, magbe-benefit pa rin si Inday. Ang laki ng problema nila. Ganun. Ayan. Okay. Alam mo,
sabi ko sa inyo may internal, sinabi ko na sa inyo, di ba? Just wait for how their internal contradiction will evaluate. Ayan, kita mo, nagkahiwalay na sila dahil hindi sila magkasundo kung pagre-resignin ba si Marcos o hindi. Ayan. Ayun. So, kaya sinasabi nila, kayo yung nagsabi na kayo yung nagsabi na walang resign. Kayo yung nagsabi ng ganyan. Pagkatapos ngayon, nagma-Marcos Duterte resign kayo. So ngayon, itong mga nagko-comment dito, na-frustrate sila, na pinipigilan sila na mag-Marcos Duterte resign. Ayan, okay? Kasi inaano ko nga, sabi, ano exactly yung pinipigil nila? Ano exactly yung inaano nila? So ngayon, ito sabi ni Luis Agravante, I have lots of friends both in Akbayan and Anakbayan and other NDS. Keme. So sabi niya, ang masakit, ang labas nito, hindi natin naiintindihan ng mas malalim na ang laban natin ay hindi lamang Marcos, kundi kay Duterte at sa buong political dynasty apparatus na nagsasabwatan para manatiling nasa poder. To say Anakbayan is echoing Duterte lines ay parang nang blur ng katotohanan na Duterte or Marcos are one and the same enemy. Ayan, ang tanong, bakit parang takot na sabihin parehong dapat managot? At dito dapat pumapasok ang pinakamalaking punto. Bakit lahat ng ito ay sa social media idinadaan? Ayan. So ngayon, parang feeling nila, meron pa tayong ang tawag dito, ang tunay nating kalaban ay Marcos at Duterte. Teka ha. Sino ba talaga ang kaaway? Marcos at Duterte. Walang pinag-iba. Ayan. So, yun daw talaga ang tunay na kaaway. Yun talaga ang tunay na kaaway nila. So, focus sila. Dapat Marcos Duterte. Yung isa ang focus nila, Marcos Duterte. Hindi mo pwedeng korupsyon ang tunay na kaaway. Ayan. Okay? Sabi ni RD Abs, Didi shit, nagdiwang dahil 3 lang daw ang murder ni Digongyo. Sino kausap mo, RD Abs? Gusto mo umakyat? Sino yung nagdiwang? Hayaan mo Gusto na yan. Gusto mo umakyat, RD Abs? Hayaan mo na yan, Diyos ko Lord. Ayan, pwedeng umakyat. Ayan. So ngayon, may mga parts din na asa na ba yun? Ayan, ito. Ito ang paniningil at pagpapanagot kay Duterte lamang at hindi kay Marcos ay malinaw naman na napaka-selective. Magiging tunay lamang ang hustisya kung pareho ang kapwang naghaharing uri na ito ay mapanagot. So I think, yung other side, ayaw nilang pag-resignin si Marcos, pero gusto nilang i-attack si Inday. So kaya yung isang side, nagagalit na parang hindi po pwede yun. Hindi mo pwede yan. Napaka-selective nyo naman kung si Duterte lang ang iaano ninyo. Ayan. So sabi nito si Romel Cardoza. Ayan. Isa rin na nag-comment doon. Ayan, tulad ng nabanggit, pareho silang tiwali at magnanakaw na kinakailangan patalsikin. Hindi kinakailangang mamili sa kanilang dalawa kung sino ang papanagutin dahil wala silang pinagkaiba. At hindi man ito ang primaryang kampanya sa linggo, ang laban para sa pananagot, asa na ba yung meron pa tayong marami kasi mga comment dito na meron pa dito yung sinasabi nila na kapag si Marcos lang ang siningil mo at hindi mo siya, kapag si Sara lang ang siningil mo at hindi mo pinagre-resign si Marcos, you are being complicit dun sa mga pagnanakaw ni Marcos. So nag-aaway na sila. Ayan. Well, that's really expected. Ayan, ito sabi niya. Hindi nagme-make sense na ang pagpapanagot sa anak ng diktador at palpak na si Marcos ay kapantay ng pagsuporta kay Sara na isa ring anak ng pasista at mamamatay tao.
Gusto ko yung sagot ni Cheryl Adan. We. Ayan. Oh. So magkakaroon talaga ng magkakaroon talaga ng existential crisis itong mga ito dahil sa Well, nangyari it's sa not 2021. actually, pero hindi pa rin nila binabanggit si Romualdez. Hindi ba rin nila binabanggit si Romualdez? So, friends nga sila with Romualdez. Mm-mm. Kahit na lumalabas na si Romualdez ang isa sa mga mastermind, si Saldico, deadma pa rin sila. Kita mo, di ba may mga di ba kayong akbayan, nanakbayan, kung sino man sa inyo mga hudas kayo, bakit ni isa sa inyo walang mag-file ng ethics complaint labay kay Romualdez? And he was not mentioned in even in the Senate. Hindi siya nami-mention. Ayun. So yun. Yung comment po, yung lengguwahe pa lang, alam nyo na makakaliwa, sabi ni Boying de la Cruz. Hindi, kasi talaga yun page talaga yun ng mga page talaga yun ng mga left. Yung na yun, yung, maraming nababad trip na parang, bakit pa kailangan i-social media to, ganyan. Ayan. So, ibig sabihin, para makarating, kasi grabe yung nito, to certain extent, very organized tong mga to, na as much as possible, hindi nila masyadong, alam naman kasi na lahat na marami talaga silang away. Pero, kumbaga, over time, natuto na rin sila na wag silang maglaban ng kanilang dirty laundry sa public. Ganon. Pero pag umaabot sila dun sa mga public spot na ganito, ibig sabihin, alam mo talaga na malalim na yung awayan nila. 'Di ba? Nagrabe na yung awayan nila. So talagang may mga nagtatanong na ano ba talaga yung pinaniniwalaan natin dito? Ano ba talaga yung pinaglalaban natin dito? O 'di ba? So they are already questioning their core. So I really think ang nag-aaway lang diyan nag-aaway sila, no? Kasi nga ang hindi maintindihan ng akbayan sa anakbayan, they are just being used by this bigger, by Romualdez, Lisa, and Bongbong. Their leaders know it kasi nga they're receiving money. Pero yung mga low, Don't ever think na yung mga leaders nyo dyan sa akbayan at Makabayan Black ay hindi mga mukhang pera. Mukha yung mga pera. True. Hindi po sila Diyos, tao rin po sila at politiko. Kayo po ay followers lang. Okay? Pawns. So, ano ba yan? Diba? So ganyan po yan. Mga mukhang pera po yan. They want money, they want fame, they want power, they want it for themselves. Just look at you. Diba? So, precisely na kaya kayo nag-aaway kasi nga your leaders made a decision on your behalf. You didn't. True. Hindi ba? So, ang eksena niyan, ginagamit lang kayo ng mga leaders ninyo. Don't ever think that they have good intentions for you because they are also politicians. Hindi nyo nga makriticize yung mga leaders ninyo eh. Don't tell me, yung mga leaders ninyo, walang ginagawang mali. Don't tell me, hindi nyo nakikita yung mga leaders ninyo nakikipagsabuatan kay Lisa Marcos, Martin Romualdez, at Bongbong Marcos. Bulag kayo. Kayo ang kulto. Kami nga kinikriticize nga namin yung mga gawain ni Duterte, ni Sara. Nag-aaway-away nga ang mga Duterte supporters dahil hindi nga nila alam kung dahil may kinikriticize sila na isang Duterte family, yung isa ganito. Pero kayo, wala kayong makriticize. Bakit kaya? Ganyan ang kulto. True. Kung hindi nyo makriticize yung mga leaders nyo, kayo ang kulto.
Ano ba yan? Tanggalin mo si RD Abs. Be, ang nagkalat. Oo, tanggalin mo. Change account na ha, RD Abs ha. Change account I-block na. mo na lang, Diyos mio. Di ba? So, I really think na, di ba sinabi ko na nga, na may internal contradictions yung dalawang yan. Ang akbayan, gusto nilang mag-resign pareho. Ang akbayan, gusto nilang mag-resign pareho kasi nga gusto nilang magkagulo. Oo. Well, parang walang option. Meron silang space para to take over, ganyan. Siguro Hindi, mga ganun. para kagulo. Hindi naman, they're not seeking for an election para maging government sila, ang Makabayan Bloc, no, maging presidente. Ang akbayan naman nila, Risa, they are in tactical alliance with Lisa Marcos, Bongbong Marcos, and Martin Romualdez. Kaya hindi nila pinapatawag mag-resign si Marcos. Ngayon, baka hindi rin sila nananawagan ng Sara resign kasi gusto nga nilang ma-fully disqualify si Sara sa 2028 via a conviction in an impeachment. Nagigets niyo yung mga laro na mga to? That's all they want. Diba? That's all they want. Kaya nga hindi sila nananawagan ng Sara resign. Kasi pag nag-resign si Sara, o di mag-aaway-aaway na kayo. Kasi syempre yung mga followers nyo, wala na si Sara. Bakit ano pa rin? Itong tactical alliance natin with BBM, buo pa rin. Wala na si Sara. Kaya nga ako kukuha kay Sara. Me? 2026, try mo mag-resign. True. Para wala na siya sa wala na siya sa scrutiny ng public Ano ba? Diba? And then consolidate all consolidate the support base, ganyan. Kasi ano pang gagawin nyo? Wala na. Kasi pag nag-resign si Sara, now, makikita mo na ngayon yung deep cleavage. Bakit? Kasi si Bongbong, mapipilitang he has to decide kung sino ang kanyang in-nominate na vice president. Is it going to be from the Yellows? Or is it going to be from his own party? Pag hindi na kinuha ang mga yellow, ay bakla. Ayan na yan. Actually, in both ways, hindi siya kumuha ng nominated ng kakamping or kumuha siya ng nominated na kakamping, titirahin pa rin siya ng mga kakamping because that's just who they are. Kasi aminin mo, girl, kung kakamping ka, tapos wala na si Sara sa picture, tapos ano ka pa rin, himod puwet ka pa rin kay BBM, hindi mo pa rin, ayaw nyo pa rin pababain si BBM. Uy, yung mga kakamping. Something is wrong with you. Full-blown relationship na to, no? Hindi na lang one night stand to. Hindi ba? It bloomed to a full-blown relationship. Nag-I love you-an na sila noon pagka ganon. Oo, di ba? Imagine mo yan na di ba? Ganun ang eksena ng buhay niya. So, kita mo, nung nawala si Romualdez, ano nangyari? Nagkaroon ng power vacuum. Hindi na nila ngayon maintindihan kung anong gagawin ng mga tao. Tapos naging compromise si D. Girl, yung mga kakamping, di ba against daw sila sa Dynasty, sinabi dun sa SCAP, bakit wala kayo sinasabi dun sa bagong House Speaker? Sa bagong Speaker, correct. Alam nyo na kung gaano kayo bobo. Kayo mga nandyan sa progressive group. Ayaw nyo ng Dynasty, pero yung speaker ninyo sa House, Dynasty. Oo. Bakit hindi kayo magsasalita doon na, ayaw namin ng House Speaker na to kasi galing to sa Dynasty. Kaya nga ako, huwag niyo akong maglolokohin, no? Mag-finger na lang kayo.
True. Ayun. So, nakakaloka. Hindi ba madedemanda 'pag nag-resign, sabi ni Ub? Madedemanda. Madedemanda. Sabi Eh, nga ni VP madidemanda pa rin naman siya ngayon kahit vice oo, president siya. nasa puwesto siya, eh. Wala Oh, siyang immunity. Hindi siya katulad ng presidente na may mm, immunity of suit. Kaso nga, what they are after is ma-convict siya sa impeachment sa Senate para ma-disqualify siya perpetually mm, in mm, running for public office kahit barangay tanod, hindi pwedeng tumakbo si Sara. mm. Yun ang goal. Ganun sila ka-desperado. Yun yung Kaya goal. yan ang goal nila. Kasi nga hanggang nandiyan si Sara, hanggang buhay si Sara, parati siyang tinik sa lalamunan ng lahat. Mm. Gets ninyo? Kung hindi man siya makatakbo ng 2028, Bricks, iisipin pa rin nila si Sara for 2032. Putang ina, anong gagawin natin? May Sara Duterte pa for 2032. Tapos kung hindi siya tumakbo si Sara ng 2032, iisipin pa rin nila sa Sara ng 2038. Nagigets ninyo ang mga kababuyan ng mga to? Ganyan sila kababoy, be. Kaya huwag kayong maniniwala na, anti-corruption kasi ganito. Ulul. Correct. Mm. Ayun. Teka Sas, kasi kanina nag-react na ako dito kay Tulfo, yung law bender kineme niya. React ka naman dahil ang uncle mo Rafi. Ang uncle mo Rafi ay kakaiba. Ayan. Nakita mo na ba to? Hindi Oo, po, napanood ko na, naloka ako. wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Alam mo, Atas ang actually you can already see well, actually excited na lang ako sa mga kakamping. Ito mga kakamping nyo ngayon, ha? Gusto lang po namin sabihin sa mga kakampings at mga makabayan black na ito po ang mga kaalyado nyo ngayon. Bakit ganito kayo? Girl, I mean, the country has become a full-blown, well, matagal na naman tayong Banana Republic, but dude, this is way beyond Banana Republic. True. Agree. Oo. Grabe, no? Sobrang kadiri. Parang, ano ba to? Ano ba to? Yak. Sobrang yak. Tangina. Ayun. Tapos, anyway. Kaya nag-aaway si kasi wala man talaga akong masyadong expectation sa Senate Blue Ribbon Committee eh. Kasi alam mo na kung saan papunta eh. Yung Senate President nagsalita na that what they want to investigate is the flood control issues daw in 2016 to 2022. Nakakatawa kasi hindi naman yan hindi naman yan yung time frame na binigay ng Pangulo eh. Ang time frame na binigay ng Pangulo is 2022 to 2025. 'Di ba? All of a sudden, they want to investigate 2016 and 2022. Ganon. Ngayon, well, I'm not saying na libre na yung 2016 to 2022 sa corruption. I'm pretty sure meron pa rin yan. Pero, if you really want to catch corrupt individuals, dun ka sa fresh. Kasi yun, makikita mo pa yung ebidensya niyan eh. Andyan na lang yan eh. Eh, wala na nga. Nasa Singapore na, di ba? True. Well, pinapabalik ni Boji D. Kinancel daw ang kanyang travel authority. Wala naman yun, girl. Pinababalik ko. And then? Dapat cancel passport, no? Dapat cancel yung passport. Para maniwala tayo. Hindi ka kasi Diba? pwede mag-cancel ng passport nang walang court order.
Pero sabi nga ni Sweet. pero sabi nga ni Senator Senator Tulfo, sometimes you have to bend the law to please the people. Correct. 'Di ba? Why don't you So please us this time? 'Di ba? Why don't you please us this time? 'Di ba? Paki-cancel na po ang ano ni Uncle mo Saldi. Nakakaloka. Sabi ni Noy Finance, I'm not into bending laws pero can't accept Diskaya as state witness. Kasi Ako sino gusto mo ako maging state witness? Oo, sinong gusto mo maging state witness? Ako pagka So, naging state so witness sila yung mga Diskaya, dapat hindi ang kapalit nun hindi full dapat immunity. Hindi full Oo, immunity. hindi full Hindi full immunity. immunity. Dapat Ganun. commuted sentence. Commuted Oo. lang. Commuted lang na kasi parang Janet Mabawasan lang yung Napoles ano niya. Oo, mabawasan parang lang yung mga mabawasan yung time ng service niya sa pagkakulong, yung mga ganyan tipo. it's just going to be like Janet Napoles. Who do you think is the perfect state witness then? Siya nakakaalam ng transaction. Di ba si Janet Napoles? Ngayon, anong ginawa ng mga politiko? Pinigilan niya maging state witness. So ngayon, anong nangyari? Sinong nabulok? Sinong mabubulok sa kulungan? Oo. Di si Janet Sila. Napoles, yung mga kasabwat niya, nasaan? Dahil kayo, kasi kayo rin, inisip nyo rin, ayoko maging state witness si Janet Napoles. Bex Barriga lang yung napunta kay Janet Napoles compared doon sa mga nakulimbat ng mga politiko. And it is the same with the Diskayas. Barya lang yan kaysa sa mga nuggets nakuha ng mga politiko. Sabi daw si Bryce, iba naman yung kay Bryce eh. Iba yung mga politiko kay Bryce. Iba-iba sila. Actually, si Bryce, for me si Bryce, dapat mas mahirap sa part ni Bryce na maging state witness eh. Kasi in the middle of the government official siya eh. Government official siya eh. Sa sa witness protection program nga, hindi siya doon ang sabi doon, sabagay, hindi naman siya mako-consider na law enforcement officer, hindi naman siya police eh. So yun ang eksena. Pero nasa government siya, mas mahirap dapat sa kanya na maging Tanungin ninyo, bakit ayaw siyang gawing state witness? Yun ang tanungin nyo. Huwag kayong sasabihin na hindi ko rin gusto na state witness siya. O di wala na siyang sasabihin. Oo. O di siya lang ang madidiin kasi pag nagsalita siya, tegi siya. Parang Janet Napoles. Hindi ba si Janet Napoles? Wala siyang papangalanan. Wala siyang gustong pangalanan kasi hindi siya state witness eh. Oo. So, anong ginawa ni Janet Napoles? Janet Napoles will bring it to her grave, all the secrets, dahil ayaw niyo siyang gawing state witness. So, nakulong ba? Nakulong ba yung mga Nakulong ba yung mga, sino lang yung nakulong? Pinakulong lang ni Pinoy yung mga kalaban niya. Si Enrile, si Goy, si Pogi, si Bong Revilla. And then and the rest, walang state witness. So, nasa labas sila. Si Janet Napoles yung nasa loob. Si Janet Napoles ay instrumento lamang ng korupsyon. Okay? I'm not saying that he's a good person. You're still part of the corruption, pero ikaw ang instrumente. Di ko gawin state witness. Para makarating tayo dun sa most guilty eh. Yun yung importante kasi dyan eh. Kasi ang pinaka-most guilty is yung may access sa budget ng taong bayan. Correct. Nagigets ninyo? Kasi papaano mapupunta yung pera ninyo
doon sa contractor or sa isang Janet Napoles kung hindi ito pagdidesisyonan ng mga inelect ninyo. Nagigets nyo ba? Or ayaw nyo pa rin mag-gets? Bala kayo. O di, wag nyo gawing state witness in the sky. Okay lang, pero tapos na. Janet Napoles part 2. Yan ang gusto ng mga Pilipino, di ba? So, di ba, ala kayo. I will see you next year in the 2 trillion march of the Kakampings. 2 trillion march, ayan. So anyway, so yun nga, no, parang kung kunwari ayaw nyo na maging state witness yung mga Diskaya, paano tayo makakarating dun sa pinaka-guilty? Ang problema kasi, yung mga Diskaya, pag dinismiss nyo aga, for me, bigyan nyo ng pagkakataon na sige, sabihin na natin si Bryce, isama nyo na rin, pero dapat may conditions. Like for example, dapat you have something on the bigger fish. 'Di ba? Meron ka dapat ebidensya, meron ka dapat mga sasabihin na maaaring gamitin para mahanap yung totoong mga mastermind nitong na to. Actually, may nagsabi sa akin nga na sabi niya, alam mo, dapat kasi yung systemic corruption, ganyan. Pinag-isipan ko to talaga ng mabuti before ko kinoin yung fight against systematic corruption. Ganun. Pinag-isipan ko talaga yun ng mabuti. Kasi, yung corruption naman dito natin sa Pilipinas, may level kasi yung systemic, yung embedded talaga. Yung embedded na talaga yung corruption, ganun. May ganun. And lumabas nga doon sa ngayon na yung mga fund insertion, yung mga ang tawag dito, yung mga percentage na nangyayari nung panahon ni Pinoy at saka panahon ni PRRD. Ang percentage ng kay PRRD at saka Pinoy halos parehas lang daw. Pagkatapos yung amount daw na na-corrupt kay Pinoy is around 10 billion. Nung panahon ni PRRD is 12 billion. So I think that is the systemic corruption. That is the systemic corruption, okay? Yung corruption na nangyayari under BBM administration, that is the systematic corruption because it is planned, it is deliberate, it is intentional. Because this time, yung corruption na, yung na-corrupt is napakalaki. Napakalaki. Ano na siya? Methodological na siya. Methodological na siya. Correct. So ngayon, ganito lang yan sa mga state witness, ha? Lahat ng negosyante sa Pilipinas, malalaking negosyante, anytime na magtatransact sila sa government, mag-open ng registration, ganyan, kailangan nilang magbigay ng padulas. Bribery. Okay? So, pwede mo ba sabihin na hindi mo kukuning state witness yung nagbibigay ng bribery? Kasi benefit ka din dyan eh. Bakit ikaw, hindi naman ikaw ang least guilty dyan. Sino? Ganon din yung sa mga Diskaya. Businessmen yan eh. So any businessman in the Philippines, mag-hustle lang ganyan. So tumodo nga lang itong sina Diskaya, no? Talagang na-enjoy nila ang payong na may kasamang role. Oo, grabe yung hustling na ginawa nila. Oo, pero it's the same logic. It's the same logic. Ikaw, halimbawa, tatanungin namin, sino sa mga negosyante dito ang nagbigay ng bribe? Magsasalita ka ba? Hindi mo sasabihin na, bigyan niyo ako ng state witness protection. Gets yun na. Nagigets yun na. Hindi nyo pa rin gets, wala kayo sa buhay ninyo. I will see you next year for 2 trillion. May 3 years pa naman. So, 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion. Tapos, we will have the same conversation tuwing merong malalabas na contractor kung gagawin ba yung state witness o hindi, siya ba ang least guilty o hindi. Simple. Wala kayo. You may send the Diskayas to jail all you want, but they will take the secrets to their grave unless you make them state witness.